Maganda sa magandang umaga sa ating lahat. Sana ay tayo gumising na may kalakasan nanggagaling sa ating Panginoon. Bago ang lahat, sisimulan ko ang aking exhortation sa panalangin. Lord, salamat po ulit, Lord, sa magandang umagang ito na meron kaming kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat po kami ay gumising na may kalakasan at I pray na ang buong maghapon namin na ito ay meron kaming magandang araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Thank you, Lord. Samahan mo po ako sa pag-i-exhort at ang gusto mo lang masabi ang aking mababanggit. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating topic ngayon, bagamat ito'y alam naman natin, tayo naman ay halos lahat ng Biblia ay alam na natin, nakikita na natin, pero masarap naman na tapikin pa ulit-ulit ang 1 Corinthians 13. Ito ay nagkukuhan na ang topic niya rito ay tungkol sa pag-ibig, love. Sabi niya, and now I will show you the most excellent way. Sabi, if I speak in tongue of men and of angel but have not love, I only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but not love, I gain nothing. Verse 4 to 7. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It does not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Tatalan sa verse 13, and now these three things remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Ang konteksto ni Pablo dito ay nagtuturo tungkol sa kaloob espiritual at pagkakaisa sa iglesia sa Kabanata 12 to 14. Sa Kabanata 13, sabi niya, pinakita na kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang anumang kaloob. Ang pag-ibig ang pinakamataas na birtud, alam naman natin yon. Hindi sa kaalaman, pananampalataya at kahit sakripisyo. Bagamat may apat na klase ng pag-ibig, eros, storge, philia, at agape. Ang pinakamataas dito, yung agape, unconditional love. Tayong mga, siyempre tayo ay mga senior na, halos nagampanan na natin lahat ang ating mga dapat gampanan bilang nagkapamilya. May mga apo-apo na tayo, malalaki ng anak natin. Ang dream natin, halos sabihin na natin na fulfill na natin. Pero ang nananatili palagi ay love. Sabi nga sa verse 13 na ang verse 13 na sinabi ay, but the greatest of this is love. Bakit love ang greatest? Kasi ang faith at saka hope ay nananatili lang habang hindi natutupad. Kasi sa pagdating sa langit, at siyempre senior na tayo, darating din tayo sa mga panahon na tayo ay lilipat na sa pangkabuhayan iba. Ibig sabihin sa langit na wala na tayong faith doon, wala na rin tayong hope kasi kasama na natin si Jesus.
lahat ng tumanggap kay Kristo, ang nananatili na lang doon ay love. Which is love ay nagsimula siyempre galing sa langit yon, galing sa ating Diyos na love ay meron na sila kasi tayo lang ang kung tayo lang ang naniniwala sa love, God is love. Kasi kung tayo kasi Trinitarian, ibig sabihin, Father God, Father, Holy Spirit, and the Son ay nagmamahalan silang tatlo. Ibig sabihin, one God in three persons. So meron ng love na namamagitan sa kanila. At yung love na yon ay umabot hanggang sa atin. Siyempre, John 3:16, alam natin yun. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, lahat ng ating ginagawa ay ibig sabihin walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Sabi nga dito sa verse, sa unang mga verse, sabi niya, kahit pa ihandog mo ang katawan mo, kung wala naman pag-ibig, ay walang saysay. Bilang senior citizen na ang masasabi ko, ang ating maipapakita, kasi tinitignan din tayo ng ating mga apo, mga anak, ang tanging maipapakita natin sa kanila na pinakamaganda ay pagmamahal. Ang pagmamahal, siyempre kasama na rin dyan yung disiplina, yung hindi pagsasang-ayon sa mali. Ayun ay kasama sa pagmamahal. It doesn't tolerate sin. It doesn't tolerate wrong. Yun ay pagmamahal. Siyempre, kinukorek natin. At pag nakita ng ating mga nakakabata ng ating mga pamilya, makikita nila sa atin bilang isempyo na may pag-ibig tayo. Sabi nga, kung matalino ka pero wala kang pag-ibig, ayun ay pride. Kung ikaw ay naninilbihan na wala naman pagmamahal, ay walang kabuluhan. Kasama na rin doon yung, siyempre, senior na tayo, kasama na rin yung paging pasensyoso, be patient. Sabi nga sa verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Ay magandang gawin dito, minsan basahin nyo itong verse. 1 Corinthians 13, verse 4-7. Yung love, palitan natin ng ating pangalan. Maganda Sabi niya, papalitan ko June is patient, June is kind, it does not envy, it does not boast, it does not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. June does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Actually, itong so magandang pakinggan, di ba? Pag pinalitan natin ang pangalan natin. Actually, yung love, kino-consider natin na pangalan ni Jesus yun kasi Jesus is patient, God is kind, it does not envy, it does not. Pero pag pinalitan din natin ng ating pangalan, yung salitang love, from verse 4-7, ay maganda. Ano pang ang love kasi kaya essential yan Without love,
kung walang pag-ibig, everything else is empty. Love is practical, it shows in attitudes and action. Yung action natin dapat makita ang pagmamahal. At ang pag-ibig ay mananatili kahit na anuman ang dumarating, palagi pa rin may kasamang pag-ibig. Sa paglilingkod din natin sa church, kung walang pag-ibig, ay parang hindi maganda. Pero sa church naman natin, sa atin nakikita ko naman na punong-puno tayo ng pag-ibig. Nakikita ko yun at nararamdaman natin sa isa't isa na ang pag-ibig ay umiiral sa atin. Wala akong nakitang nagchichismisan sa atin o nagsisiraan. Yun ang nagugustuhan ko rin sa ating church. Nagkakaisa dahil meron tayong pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, siyempre, i-extend natin hanggang sa mga kakilala natin, pagmamahal natin. Isa na rin yung pagmamahal. Kung mahal mo ang isang tao, siyempre, i-share mo yung gospel kasi ayaw mo silang mapunta sa impyerno. So, importante din na i-share natin ang gospel bilang pagmamahal sa mga kakilala natin. Kasi sa akin yun ang maximum na love. Share the salvation. Kasi anong klaseng pag-ibig kung hahayaan mo yung isang tao na kakilala mo, mahal kita, sabi mo, pero alam mong siya ay hindi mananampalataya. So ibig sabihin, inaayaan mo siyang pupunta sa impyerno na hindi na sharean ang kwan. Kung hindi na share-sharean ang gospel. So, I believe na yun ang maximum na love, to share the gospel. Dahil sabi nga nila, wala kang madadala sa langit pag ikaw ay namatay. Sabi ko, meron. Ang kaluluwa ng kwan ay pwede kang magamit para siya ay madala sa langit. Yun lang ang pwede natin dalhin sa langit o makasama. Pag siniran natin ang gospel para makasama natin sa langit yun. Yung mga material things, syempre hindi natin madadala yan. Pero yung kaluluwa ng ating mga kakilala ay madadala natin sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yun lang at love one another. Sabi nga. So, hanggang doon lang at magpray-pray na at ipag-pray ko ang Region 1 para sa umagang ito. Lord, salamat ulit Lord sa magandang umagang ito. Salamat po sa aking mga kapatid na makikinig ng exhortation. Lord, alam namin na ang pagmamahal ay naibibigay namin dahil Ikaw ang nagmahal sa amin. Ikaw ang sanhi ng lahat ng pagmamahal. At Lord, I pray Lord na sa mga aking kapatiran sa buong church, I pray na magkaroon kami ng higit pang pagmamahalan. Ganon din sa kanya-kanyang grupo, sa mga men, sa mga children, sa mga women, at lalong-lalo na sa mga senior ministry, O God. Thank you, Lord, na patuloy kaming maglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. At ingatan mo po kami na huwag mawala ang aming pananampalataya at paninilbihan sa iyo. Thank you, Lord. I pray din, Lord, sa ADMF Italy Churches sa Region 1, ang region head na si Pastor Elizabeth Banao Milan Sesto, Pastor Beth Banao, Pastor Edgar Lapitan, Pastor Joseph Milan Caldesi, Pastor Edwin Ildefonso, Pastor
Maribel Ildefonso, Pastor Roma Habil Suliva Biela, Pastor Danilo Gabot Brescia, Pastor Glenn Hermano, Pastor Jong Saino Herman Bergamo, Pastor Martin Las Igan Ventimilla, Pastor Angie Duron, Pastor Joas Reyes, Pastor Marcelino Galapon, Pastor Maricel Galapon. Lord, bagamat hindi ko sila kilala, alam mo, kilala mo sila, Lord, na ang mga anak mong ito na naglilingkod ng tapat sa iyo. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, wisdom, knowledge sa kanilang pagpapastor, pag-aalaga ng iyong mga tupa, O God. Salamat, Lord, at sa patuloy mong pag-iingat sa kanila. At bigyan mo po sila ng kalakasan, financially, and more on spiritual at volya na maglingkod sa iyo habang sila ay nabubuhay. Thank you, Lord, sa lahat. Ingatan mo po kami sa buong linggo namin na ito at sa holiday, sa weekend na ito, samahan mo din po kami kung ano man ang gagawin namin. We praise you, Lord. We give you honor. We give you thanks. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, mga kapatid. Magandang umaga. Bye-bye.